Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1993. Isa po akong sabungero sa baryo namin. Tumutulong din po ako sa mga taong naghihirap. Nagbago ang takbo ng buhay ko magmula nang dumating sa akin si Buknoy. Yun ang pangalan ng aking manok. Dahil palagi kaming nananalo sa sabong. Dumami rin ang galit sa akin. At yun pala ang simula ng nakakakilabot na karanasan na hinding-hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking kwento, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at lugar na aking ginamit dito ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lugar sa totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Enteng. At ito ang aking kwento. Marta? Marta? Narito na ako. Nasaan ka ba? Oh, mabuti naman at dumating ka na. Abay, gabi na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nagsaya lang kami ng mga kaibigan ko. Panalo na naman kasi ang manok natin na si Buknoy eh. Aba, mabuti naman kung ganon. Teka, kumain ka na ba? Ay, hindi pa nga eh. Dinalang kasi kita ng paborito mong inihaw na pusit. Talaga? Naku, maraming salamat. Ang lagay eh. Wala man lang ba akong pampagana dyan? Sus, andyan ka na naman sa kalokohan mo. Baka mamaya kapag binigyan kita ng pampagana, hindi ko naman matikman itong inihaw na pusit. Malapad ang pagkakangiti ng aking asawa na si Marta nang iabot ko sa kanya ang paborito niyang ulam. Ngunit agad din na nawala ang matamis niyang ngiti sa kanyang labi nang mapansin niya ang sugat ko. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka nang hawakan niya ang pisngi ko. Oh, napano yan labi mo, Enteng? Ito ba? Walang kwenta to, wag mong pansinin to. Nagkasiyahan lang kami magboxing ng mga kumpare ko. Napalakas yung pagkakasuntok. Kaya yun, putok ang labi ko. Ay nako, ikaw naman kasi. Sa tuwing nananalo ang manok mo na si Buknoy, hindi ka kagad umuwi. Kaya yan, nasusugatan ka tuloy. Huwag ka nang mag-alala, mahal. Huwag ka nang magalit. Sige ka. Baka pumangit ka niyan, baka dumami ang wrinkles mo. Ay nako, huwag mo ngang ibayin ang usapan. Kung dito ka nalang ba sa bahay, edi sana, hindi ka nagkakaganyan. Yun! Pumutok na naman ang bulkang mayon. Magsisimula na naman siya sa paninermo niya. Mababaliwala na naman ang binili kong ulam. Ay nako, tara na nga. Kumain na lang tayo. Huwag mo nang intindihin to at malayo naman sa bituka to. Lumapit na lang ako sa lamesa upang iwasan ang pagsisimula ng init ng ulo ng aking asawa na si Marta. Hindi naman kami madalas nag-aaway. Nag-aalala lamang siya dahil sa madalas na pagkakaroon ko ng sugat kapag umuuwi ako sa bahay. Ang hindi niya alam, palihim akong nakikipaglaban sa mga taong nagnanakaw ng mga manok sa mga kagaya kong sabongero rin. Halika na nga, kumain na tayo. Ay mahal, siya nga pala. Napakain mo na ba yung mga alaga kong manok? Opo, senyor. Napakain ko na po. Napainom mo na ba? Opo, senyor. Napainom ko na po. Ay, siya nga pala. Si Mario nga pala, mahal. Nagbayad na ba siya dun sa talisayan na kinuha niya? Lumapit si Marta sa luma niyang kabinet at kinuha niya ang bayad ni Mario para sa manok na binili niya kahapon.
Yun ang paraan ko para maiwasan ang pagsisimula ng aming pagtatalo. Kaya naman, sa 10 taon na naming pagsasama ni Marta, kahit kailan ay hindi pa kami nagkaroon ng matinding away. Pagkatapos kong makuha ang pera mula sa kamay ni Marta, ay tumitig siya sa akin ng mariin. Buti pa kumain na tayo. Porkit di kita nabibigyan ng anak, binabaliwala mo na lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sige na, kumain ka na. Bago ka pa magutom, sa kakaisip sa mga manok mo. Biglang nagbago ang simoy ng hangin nang mabanggit ni Marta ang tungkol sa hindi namin pagkakaroon ng anak. Hindi ko alam kung sino ang baog sa aming dalawa dahil wala kaming lakas ng loob na magpatingin sa doktor. Isa pa, hindi rin namin kayang harapin kung ano ang magiging resulta ng pagpapasuri naming dalawa sa doktor. Kaya naman, tumayo ako at nilapitan ko si Marta. Hinawakan ko ang tigkabilaan niyang braso. Ay sus! Nagtampo na naman ang mahal ko. Hindi naman kita binabaliwala eh. Ikaw ang pinakamahalagang nangyari sa buhay ko. Totoo yun. Sus, tigilan mo nga ako. Huwag ka na magtampo, mahal. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, ha? Hehehe, akala mo siguro nakalimutan ko na kaarawan mo ngayon, ano? Gumuhit ang matamis kong ngiti. Nagdahan-dahan akong dukutin mula sa aking bulsa ang kwintas na regalo ko para kay Marta. Saka ko inilaylay yun sa kanyang muka. Maligayang kaarawan sa nag-iisang reyna ng aking tahanan. Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan ko. Ano ba yan? Nakakainis ka talaga. Akala ko talaga nakalimutan mo na ang birthday ko. Pwede ba naman yun? Hindi ko yun makakalimutan, no? O diba? Ngumiti ka na ulit. At saka, ito ang palagi mong tatandaan, mahal, ha? Kahit ilang taon pa tayong hindi magkaroon ng anak, ikaw pa rin ang babaeng pinakamamahal ko. Aba, madalas ko ngang ipinagmamalaki sa mga kumpare ko na suportado ako ng misis ko sa pagsasabong ko. Nako, lahat sila inggit na inggit sa akin. Totoo ba yan? Oo, Bexman. Kaya nga huwag ka nang malungkot dyan o mag-isip ng kung ano-ano dahil kahit kailan, hinding-hindi kita ipagpapalit kahit sa mga manok ko. Sa isang iglap, nagbago ang mood ng aking asawa. Nawala ang kanyang galit at napalitan ng paglalambing. Pagkatapos naming kumain, ay nakatulog na kaming mag-asawa. Pagsapit ng hating gabi, ay dahan-dahan akong bumangon sa katre na gawa sa tabla. Nilingon ko muna ang natutulog na si Marta. Saka ako lumabas ng aming silid. Sumipol ako habang nakasilip ako sa bintana at sa isang iglap, lumipad ang aking manok na si Buknoy. Dumapo siya sa hapunan niya na nasa bintana. Kumusta ang pinagagawa ko sa iyo, Buknoy? Natagpuan mo na ba ang pinagkukutaan ng mga magnanakaw ng manok? Tumilaok ang tandang na si Buknoy. Isang beses yun na ang ibig sabihin ay oo. Si Buknoy ay kakaiba sa lahat ng mga naging manok ko dahil naiintindihan niya ang sinasabi ko na parabang meron siyang isip na kagaya ng sa tao. Ipinagkaloob siya sa akin ng matandang si Lolo Tasyo na isang magtatari. Bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa akin, muntik nang mamatay ang matandang si Lolo Tasyo nang habulin ito ng toro na kalabaw. Mabuti na lang at nailigtas ko siya. Kaya naman, napunta sa akin si Buknoy bilang regalo niya sa akin. Kung ganun, kailangan na nating magmadali, Buknoy. Puntahan na natin sila sa kanilang kutat.
bago pa sila makapagnakaw ulit ng mga manok. Ang tinutukoy ko naman na magnanakaw ng mga manok ay ang magkakaibigan na sina Goyo at Lito. Kaya naman, pagkatapos kong maihanda ang sandata ko na tari ng manok, maingat at magaan ang hakbang ng aking mga paa nang tahaking ko ang daan papunta sa kuta ni Goyo at Lito. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ko ang kinaroroonan ng kanilang kuta. Sakto na naabutan ko silang nag-uusap. Huwag ka nang bumalik sa pagsusundalo mo, Lito. Mas malaki ang kikitain natin sa pagnanakaw ng mga manok, maniwala ka. Kausap ni Goyo ang kaibigan niyang si Lito habang panay ang buga nito ng usok ng sigarilyo. Rinig na rinig ko naman ang kanilang mga pinag-uusapan mula sa aking pinagtataguan na likod ng puno ng nyog. Si Buknoy naman ay pinabayaan kong maglakad sa paligid ng kuta ng mga ito. Kapag naibenta natin kay Boss Anton ang lahat ng mga manok na makukuha natin, yayaman na tayo. Milyones ang magiging pera natin, panigurado. Ngumisi si Lito at sinabi nitong wala na siyang balak na bumalik sa pagsusundalo. Idinagdag pa nitong suwestyon sa kaibigan ay ang maganda raw na makuhang manok ay ang alaga ko na si Buknoy. Mga tinamaan kayo ng lintik. Kung ganun, may plano pala kayong kunin ng manok ko, ha? Akala nyo ba? Ganun nyo lang kadali makukuha manok ko? Pwes, makikita nyo. Ngumisi ako ng nakakaloko habang nakatingin pa rin sa kinaroroonan ng 4 na mga lalaki. Lahat sila ay nakatayo at nag-uusap habang hawak ang mga manok na nakuha nila sa ibang mga sabungero. Pero nagulat ako sa pagdating ni Mario. Dala niya ang talisayin na binili niya sa akin. Sinabi nito na ilalaban niya ang manok ngayon kay Buknoy. Kaya naman napakunot ang aking noo nang magkatinginan ang mga ito ng makahulugan. Maya-maya pa, biglang dumating si Mang Anton. Si Mang Anton ang may-ari ng pinakamalaking sabungan sa baryo ng Santa Milagrosa. Lahat ng mga tauhan nito ay mga armado, kaya takot sa kanila ang mga kagaya ko na sabungero. Dati siyang nanligaw sa aking asawa na si Marta at nauwi pa nga raw sa muntik nitong pamamanhikan sa kanya. Dahil doon, nakipagtanan sa akin si Marta para makaiwas sa lalaki na mas matanda pa sa kanya ng 25 taon. Kaya magmula nang pakasalan ako ni Marta, naging mainit na rin ang dugo niya sa akin. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Mang Anton. Nabalitaan ko na meron daw sundalo na dumating sa baryo natin. Asikasuhin niyo agad. Baka maging problema pagdating ng araw. Tinrabaho na po kagad na mga tauhan ko, bossing. Ang hayop na enteng manok na yan, tinapos niyo na ba? Nagulat ako nang mabanggit ni Mang Anton ang pangalan ko sa gitna ng kanilang pag-uusap. Tinatrabaho pa lang po namin, bossing. Ano? Hanggang ngayon hindi niyo pa rin nagagawa ang inuutos ko sa inyo? Ang kailangan ko ay si Marta. Kaya alisin ninyo sa landas ko ang hayop na enteng manok na yan. Maliwanag ba? Boss Anton, bossing, bakit ba interesado pa rin kayo sa asawa ni Enteng? Marami naman pong ibang babae dyan na masigit na bagay sa inyo kesa naman doon kay Marta. Isang malakas na suntok ang dumapo sa bunganga ni Goyo mula kay Mang Anton. Huwag na huwag mong pakikialaman ang diskarte ko. Hindi lang si Marta ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Isa pa, hanggat maaari, tapusin niyo na kagad ang mga pinapagawa ko.
Masyado ng malaki ang nalulugi ko sa negosyo. Dahil masyadong mahusay ang manok ni Enteng. Kung may pagkakataon kayo, kunin niyo ang manok niya. Babayaran ko kayo miski magkano. Nang mabanggit ni Mang Anton ang tungkol sa aking manok, napatingin ako kay Buknoy na nakadapo sa sanga na malapit sa kubo ng mga ito. Maigpit naman ang kapit ko sa tari at handa na sana akong sumugod para atakihin ng mga ito. Kaya lang, bigla kong natigilan nang magsalita ulit si Mang Anton. Siya nga pala, siguraduhin niyo na walang magiging problema sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Hanggat maaari, gawin niyo lang ng tahimik at malinis. Isa pa, wag na wag ninyong sasaktan si Marta. Kailangan ko siya ng buhay. Wala po kayong dapat na alalahanin, Boss Anton. Malinis magtrabaho ang mga tauhan ko. Mamayang madaling araw, kasipin nyo na si Marta. Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil parang alam ko na kung ano ang binabalak nilang gawin sa asawa ko. Siya nga pala, anong ginawa ninyo sa taong nahuli nating nakikinig sa ating mga pinag-uusapan? Ituloy niyo na ba? Huwag niyo na pong alalahanin ang tungkol sa bagay na yon, Boss Anton. Dahil naibaon ko na po siya sa lupa. Magaling, Goyo. Ganyan ang gusto ko, mabilis magtrabaho. Siya nga pala, nalaman mo ba kung kaninong espiya siya? Sa kasamaang palad, di na po namin nalaman kung sino nag-utos sa kanya na magmanman sa atin eh. Kung sa bagay, hindi na rin naman mahalaga yon dahil patay na siya. Bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang bagay na yon mula kay Mang Anton. Malakas ang kutob kong may pinatay na naman sila. Kailangan ko ng kumilos bago pa nila maubos ang mga tao sa baryo namin. Maingat akong lumabas sa aking pinagtataguan at nilapitan ko si Buknoy. Saka ako nagtungo sa likod ng bahay. Nadatnan ko ang dalawang lalaking nagbabantay sa may pintuan. Inatake ko sila sa likod gamit ang aking tari. Las-las ang kanilang leeg nang bumagsak sila sa lupa habang tumatalsik ang kanilang dugo mula sa nakabukan nilang sugat. Anong ingay yun? Hoy, ikaw Mario! Tignan mo kung bakit maingay sa likod ng kubo. Nang marinig ko ang malakas na boses ni Goyo, agad akong nagtago sa likod ng puno ng mangga habang hawak ko pa rin si Buknoy. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Mario. Kaya naman, nagsilapitan ang mga kasama nito sa kinaroroonan ng dalawang bangkay. Lintik na yan! May nakasalisi sa atin! Hanapin nyo! Baka narinig ng taong pumatay sa dalawang ito ang ating mga pinag-uusapan! Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo, Goyo eh? Hala, sige na! Magsipagkalat kayo! Patayin nyo ang nangahas na pumatay sa aking mga tauhan! Maingat akong sumilip sa aking pinagtataguan. Nakita ko na kumalat na ang tauhan ni Mang Anton habang ang natira sa tabi ay si Goyo. Masama ang tingin nila sa dalawang lalaki na nakahandusay sa lupa. Lilisin mo, kalat. Siguraduhin mo na walang magiging problema. Dahil kapag naulit pa ito, sinasabi ko sa iyo, Goyo, ikaw ang papatayin ko. Napaluhod sa lupa ang takot na si Goyo. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingala at nakatingin sa muka ni Mang Anton. Kilala mo ko, Goyo. Hindi ako tumatanggap ng palpak na tauhan. Opo. Naiintindihan ko po, Boss Anton. Mabuti naman kung ganon. Nang makita kong binuhat na ng mga tauhan ni Goyo ang dalawang bangkay, sinundan ko sila hanggang sa gitna ng kagubatan. Nakita ko na meron silang ginawang hukay roon.
Pagkatapos nilang maibaon ang katawan ng mga ito, umalis na sila sa lugar na yon. Naiwan akong natitigilan sa aking mga natuklasan. Hindi ko akalain na baliwala lamang pala kay Mang Anton ang buhay ng kanyang mga tauhan. Napakasama niya talaga, Buknoy. Akma na sanang aalis ako sa lugar na yon nang bigla akong nakarinig ng malakas na kaluskos mula sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Napalinga ako sa paligid, ngunit wala naman akong nakitang ibang tao sa lugar na yon. Baka hayop lang yon na biglang napadaan sa gawing to, kaya nakarinig ako ng malakas na kaluskos. Isang hakbang ang ginawa ko, ngunit naulit ang kaluskos sa paligid. Pero meron ng kasunod na mahihinang pag-angil. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno. Sakto, pagtago ko, lumabas ang isang nilalang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Isang nilalang na merong anyo ng isang kalahating kabayo at kalahating tao. Biglang nanginig ang buo kong katawan dahil sa labis na pagkabigla. Anak ng putya! Tikbalang! Meron tikbalang! Hindi ko inaalis ang aking paningin sa kanyang kinaroroonan, lalo na nang lapitan nito ang bagong hukay na lupa at mabilis nitong dinukal yun. Halos tumagal lamang ng kalahating oras ang ginawa nitong paghukay at mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang makita ko kung paano niya nilantakan ang lamang loob ng dalawang lalaki na nakabaon lang sa hukay na yon. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang aswang na tikbalang. Hindi ako makapaniwala na meron palang ganyang klaseng nilalang sa baryo namin. Sinulyapan ko ang manok na si Buknoy. Nanatili siyang nasa braso ko habang nakatingin din sa gawi ng kinaroroonan ng aswang na tikbalang. Napasandal ako sa likod ng puno at sunod-sunod ang ginawa kong paglunok ng laway. Kaya lang, malakas ang pakiramdam ng nilalang at tumigil ito sa paglantak sa lamang loob ng tao. Narinig ko rin na humakbang ito papalapit sa aking kinaroroonan. Kaya naman, pigil ang aking hininga na hinintay ang paglapit ng aswang. Nang malapit na ang aswang sa aking kinatatayuan, lumipad mula sa pagkakakapit ko si Buknoy. Hindi ako makapagsalita nang makita kong nagpahabol siya sa aswang na tikbalang. Diyos ko, ang manok ko! Sana ayos lang siya. Sana hindi siya mahuli ng aswang na tikbalang na yun. Akma ko na sanang susundan ang aswang na tikbalang at si Buknoy nang bigla kong naramdaman ang kamay na pumigil sa aking braso. Paglingon ko, nakita ko si Lolo Tasyo. Umiling siya na parabang nakita niya rin ang nilalang na nakita ko kanina. Huwag mo na sundan si Buknoy. Alam niya kung paano matatakasan ang nilalang na yon. Halika, sumunod ka sa akin. Hinila ako ni Lolo Tasyo. Malaki ang hakbang ng aming mga paa na tinahak namin ang daan papunta sa bahay ng matanda. Panay naman ang linga ng matanda sa paligid habang nagsasaboy siya ng asin sa bawat daan na nilalakaran namin. Lolo Tasyo, anong ginagawa niyo? Naglalagay ako ng proteksyon upang hindi tayo masundan ng aswang na tikbalang. Teka, sandali lang po, Lolo Tasyo. Paano po ang manok kong si Buknoy? Baka po mapahamak siya. O di kaya naman ay hindi siya makasunod sa atin. Sa pamamagitan ng mga asin na ito, malalaman ng manok mo kung nasa na tayo. Kaya huwag kang mag-alala. Kailangan natin makarating kagad sa bahay bago ka pa makita rito ng mga tauhan ni Anton at ng aswang na yon. Kaya naman, mas binilisan namin ang paglalakad upang makarating kami agad
sa bahay ng matanda. Pagdating namin sa kubo ni Lolo Tasyo, mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay nito. Nakita ko na agad din siyang nagpadikit ng apoy sa kalan at nagsunog ng mga goma. Pagkatapos, kinuha niya ang aking tari at itinapat yun sa usok. Kailangan mawala ang amoy ng dugo sa tari na ginamit mo sa mga tauhan ni Anton para hindi ka masundan ng aswang dito. Ang ibig niyo pong sabihin nakita niyong ginawa ko kanina? Oo, kaya nga narito ako para iligtas ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na mag-iingat ka sa pag-atake? Hindi nila pwedeng malaman na manunugis ka ng mga taong gumagawa ng kabalbalan sa baryo natin. Pero Lolo Tasyo, paano niyo po maipapaliwanag sa akin ang tungkol sa nilalang na nakita ko kanina? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang tungkol sa ganung klaseng nilalang na tahimik na kumakain sa katawan ng mga bangkay. Wala lang talaga akong pagkakataon para sabihin sa iyon. Lolo Tasyo, ano pong uri ng aswang ang nilalang na yun? Siya ang aswang na tikbalang na merong lahi ng aswang na balbal. Kaya kalahati ng balbal ang tawag ko sa kanya. Sapagkat ang kinakain niya ay ang kamamatay lang na tao. Kagaya ng ginawa niya sa 2 lalaki na pinatay mo. Isa pa, hindi lang siya nag-iisa. Kung hindi ako nagkakamali, marami na silang naninirahan dito. Kung ganun, matagal na po siyang namiminsala sa baryo natin at kinakain niya ang mga patay, ganun ba? Yun ang malupit na katotohanan, Enteng. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang nawawalang tao sa baryo natin. Bakit ngayon niyo lang po ito'y pinagtapat sa akin, Lolo Tasyo? Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Natigil ang pag-uusap namin ni Lolo Tasyo nang marinig ko ang pagaspas ng pakpak ng manok sa bintana ng matanda. Tuwang-tuwa ako nang makita ko na nakabalik na ang alaga kong manok na si Buknoy. Agad ko siyang dinampot at niyakap. Ang galing mo talaga, Buknoy! Nakasunod ka agad sa amin! Ano ha? Nasugatan ka ba ha? Hinawi ko ang mga balahibo ni Buknoy. At nang makita ko na wala siyang sugat sa katawan, saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Dinala kita rito upang bigyan ng babala. Malapit nang magsimula ang pangangalap ng mga tandang sa baryo natin. Ano naman po ang ibig niyong sabihin tungkol sa pangangalap po ng mga tandang? Yun ang simula ng pagsasagawa ng ritual para sa muling paggising ng pinakamalakas na supremo ng mga aswang. Iipunin nila ang mga dugo ng mga tandang upang ipainom sa supremo. Ang pinakauling dugo na kukumpleto sa kanilang ritual ay ang dugo mismo ni Buknoy. Dugo ng manok ko? Pero bakit po? Ano pong meron sa dugo ni Buknoy? Si Buknoy ay merong kakaibang dugo sa lahat ng mga manok. Sisiw pa lang si Buknoy ay inatake na siya ng ahas na kobra at hindi siya namatay. Sa halip, nagkaroon siya ng kakayahan. Kaya niyang maintindihan ang sinasabi nating mga tao. Kaya ba nauunawaan po niya ang mga sinasabi ko? Ganun na nga. Kaya pakaingatan mo siya. Sa oras na mainom ng Supremo ang dugo ni Buknoy, magkakaroon siya ng malakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang laway. Magkakaroon siya ng kamandag na katumbas ng kamandag ng kobra. Kaya malaking gulo kapag nagtagumpay siya sa kanyang mga binabalak. Hindi ko po hahayaan na magtagumpay ang Supremo sa kanyang binabalak. Kaya nga gawin mo ang lahat ng makakaya mo para maprotektahan si Buknoy. Mag-iingat ka, Enteng. Hindi biro ang haharapin mong panganib. Hala, sige na. Kailangan mo nang umuwi. Walang kasama si Marta, hindi ba?
Kailangan mo siyang protektahan dahil baka gamitin siya ng mga kalaban mo laban sa iyo. Nang maalala ko ang tungkol sa aking asawa na si Marta, ay agad akong umalis sa bahay ni Lolo Tasio. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, narating ko ang bahay namin. Sinilip ko ang asawa ko sa aming silid at natutulog pa rin ito. Mabuti na lang at tulog pa rin siya hanggang ngayon. Teka, Buknoy, simula ngayon, dito ka na matutulog sa loob ng bahay namin ha. Isa pa, may laban ka pa bukas, kaya galingan mo. Isang tilaok ang ginawa nito bilang tugon sa mga sinabi ko. Ang pagkakaroon ko ng manok na kagaya ni Buknoy ay masasabi kong biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Dati akong mangangalakal at magmula nang mapunta sa akin si Buknoy, unti-unti akong nakaahon sa kahirapan. Hindi ko lang talaga maintindihan na sa dinami-dami ng mapagbibigyan ng manok ni Lolo Tasio ay ako pa ang pinili niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Saka ako pumasok sa loob ng aming silid ng aking asawa. Dahan-dahan akong naiga sa tabi niya hanggang sa bumigat na rin ang talukap ng aking mga mata. Agad akong nakatulog dahil sa matinding pagod. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng makina ng sasakyan na pumarada sa labas ng aming bakuran. Kasunod ng malakas na boses ng mga lalaking pumasok sa aming bakuran. Mahal, tignan mo nga kung anong ingay yun sa labas. Teka, parang boses yun ni Nagoyo at Lito ah. Hala, ang manok ko si Buknoy. Sandali Marta, dito ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Dahil sa pag-aalala ko na baka kinuha nila ang manok ko, mabilis akong bumalikwas ng bangon at lumabas ng aming silid. Saka lang ako nakahingalang maluwag nang makita ko si Buknoy sa aming sala. Ay, salamat. Akala ko lumabas ka na ng bahay, Buknoy eh. Hahawakan ko sana si Buknoy nang bigla kong narinig ang boses ni Goyo mula sa nakasaradong pintuan. Enteng! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Lumapit ako sa pintuan at binuksan ko ang pinto. Tumambad sa aking paningin ang isang owner sa labas ng aming bakuran at 4 na lalaki na kasama naman ni Goyo. Bakit? Ano bang kailangan mo? Ang totoo yan, hindi naman ikaw ang totoong sadya ko rito eh. Kundi si Marta. Pinapasabi ni Boss Anton na kahit may asawa na siya, ay manliligaw pa rin daw siya sa asawa mo. Anong sabi mo? Narinig mo naman, di ba? Ano ka, bingi? Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo si Boss Anton. Kaya tatagan mo ang pagbabakod mo sa asawa mo. Ngumisi ito ng nakakaloko, kaya hindi na ako nakapagtimpi ng galit. Sinuntok ko siya sa muka at bumagsak siya sa mga braso ng kanyang mga tauhan na sumambot sa kanya. Kung babastusin mo lang ako sa loob ng pamamahay ko, ang mabuti pa, umalis ka na. Maangas ka. Pinapaalalahanan lamang kita, Enteng. Baka mabigla ka. Hindi ko kailangan ng paalala mo, Goyo. Magkita na lang tayo mamaya sa laban ng mga manok natin. Tignan ko lang kung hindi ilang paso ng manok ko ang manok mo. Tignan na lang natin kung kaninong manok ang tutumba. Pabalya na inalis ni Goyo ang mga kamay ng kanyang mga tauhan na nakahawak sa braso nito. Saka siya na unang naglakad palabas ng bakuran namin. Hindi ko naman namalayan na kanina pa pala nasa likod ko si Marta at narinig niya ang mga sinabi ni Goyo. Marta, kanina ka pa ba dyan? Oo, at narinig ko ang lahat ng mga sinabi ni Goyo.
Enteng, mahal, natatakot ako. Ano kaya kung umalis na lang tayo sa lugar na to? Aba, bakit naman tayo aalis dito? Sa tingin ko, hindi talaga tayo titigilan ni Mang Anton. Pues, mas lalo nating ipakita sa kanya na hindi tayo natatakot sa kanya. Hindi na nahiya ang Damontres na yun. Ang tanda-tanda na eh, tsaka may asawa ka na. Hindi pa rin tumitigil sa panliligaw sa'yo. Enteng, alam mo naman ang kwento namin, di ba? Nag-aalala ako para sa kaligtasan natin. Lalo pa ngayon, na napapadalas na ang pagpunta sa bahay natin ng mga tauhan ni Mang Anton. Hinawakan ko ang mga kamay ng asawa kong si Marta at nakangiti ko siyang kinausap upang mawala ang kanyang pag-aalala. Mahal, hanggang kasama mo ko, walang mangyayaring masama sa atin. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Teka, gusto mo bang sumama sa akin sa sabungan? Itutuloy mo ba talaga ang pakikipagsabong sa manok ni Goyo? Kilala siya mandaraya. Baka mapahamak si Buknoy. Sus, imposibleng mangyari yon. Hindi sila uubra sa manok ko. Posibleng mangyari yon. Dahil armado sila at mahirap banggain. Ultimo nga mga pulis hawak nila. Kaya magagawa nila kung anong gusto nila. Kung ayaw mo tumigil, hindi ako sasama sa iyo sa sabungan. Hindi rin naman ako mapapalagay kung iiwan kita mag-isa rito, Marta. Kaya sige na, mahal ko. Sumama ka na sa akin at ipanatag mo ang loob mo. Alam mo naman ang dahilan kung bakit gusto ko ang sabong. Oo nga, alam ko nga ang dahilan. Kaya lang natatakot na kasi ako sa sitwasyon natin ngayon. Malaki na ang nawawalang pera kay Mang Anton dahil madalas po siyang talunin. Baka mamaya niyan bigla na lamang niya tayong ipadukot at ipapatay. Kakampi ko ang Diyos, Marta. Kaya hindi natin kailangan matakot sa Kanya. Isa pa, kaya rin naman kitang ipagtanggol laban sa kanila. Hindi lang talaga ako pwedeng tumigil sa pagsasabong. Dahil ang lahat ng mga kinikita ko sa panalo ni Buknoy ay itinutulong ko naman sa mga taong may kapansanan. Paano naman sila? Ay nako, ang hirap naman kapag nagkaroon ng asawa na masyadong matulungin sa kanyang kapwa. Napangiti na lamang ako sa sinabing yun ng asawa kong si Marta. Inakbayan ko siya at tumanaw kami sa labas ng aming bakuran. Matagal na akong tumutulong sa mga taong may hirap, lalong-lalo na sa mga taong mayroong kapansanan na hindi kayang magtrabaho para buhayin ang kanilang sarili o kanilang pamilya. Kung minsan, tumutulong din ako sa mga matatandang walang matiran at walang makain. Tinutustusan ng mga panalo ko sa sabong ang lahat ng mga pangangailangan ng mga taong tinutulungan ko. Ngunit kung marami ang natutuwa sa mga ginagawa ko, mas marami naman ang nagagalit dahil malaki ang nawawalang pera sa kanila. Kaya naman hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ako sa kaligtasan naming dalawa ng asawa ko. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ay kasama ko na si Marta papunta sa sabungan. Nakatayo yun sa gitna ng kakahuyan na malayo sa bahay ng mga tao. Pinaupo ko ang asawa ko sa tabi ko habang naghihintay kami ng pagpasok ng magiging kalaban ni Buknoy. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa loob na kami ng kwadradong bulwagan na paglalabanan ng mga manok. Ngumisi si Goyo sa akin habang pinalalagyan niya ng tarik ang kanyang manok kay Mario. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, Buknoy. Si Talisayin pa ang magiging kalaban mo. O ano? Kinakabahan ka na, ha? Enteng manok. Ikaw ang dapat nakabahan, Goyo. Dahil sigurado na ang pagkatalo mo. Mayayari ka na naman kay Boss Anton mo. Sigurado yan. Maangas ka talaga kahit kailan. Tignan na lang natin kung sino ang uuwi na luhaan. Lumayo kami sa isa't isa habang hawak namin ang aming manok. Si Lito naman
ang tumayo sa gitna upang magdeklara ng laban. Pero nagtawag muna siya ng pusta sa mga tao at kung sino ang lalabas na dehado at liyamado. Liyamado si Buknoy dahil tiwala ang mga tao na mananalo ang manok ko. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay bilang pagsisimula ng laban. Sa unang pagsasalpukan ng mga manok, tinamaan kagad ni Buknoy ang kalaban sa pakpak. Parang binabayo ng maso ang dibdib ko ng mga sandaling yon habang pinanonood kong naglalaban ang mga ito. At sa muling pagsasalpukan ng mga manok, aksidenteng tinamaan si Buknoy sa kanyang tiyan. Ang ipinagtataka ko lang, hindi na siya nakagalaw at tumihaya siya sa saig na lupa ng sabungan. Teka, ano nangyayari? Wala na. Talo na ang manok mo, Enteng. Hindi basta-basta matatalo ang manok ko. Tsaka, bakit ganyan ang reaksyon ng manok ko mula sa tari ng manok mo, ha? Goyo, meron ba kayong ginawa sa tari ng manok nyo? Teka, sandali lang. Pinaparatangan mo ba ako na nandadaya? Hindi kita pinaparatangan. Dahil direkta kong sinasabi sa'yo na meron kayong inilagay na lason sa tari ng manok mo. Itigil ang laban, tabla to! Hindi ako makakapayag na ganyan ang mangyari sa manok ko. Bakit? May katibayan ka ba na merong laso ng tari ng manok namin, ha? Lumapit ako kay Goyo. Sigurado ko sa aking sarili na may lason talaga ang tari ng manok ni Goyo. Hindi mo ako maluloko, Goyo. Sa pangalan mo pa lang, hindi ka nakapani-paniwala. Tignan mo nga, nangitim kagad ang paligid ng sugat ng manok ko. Sinabi nang wala akong ginamit na lason dyan eh. Natalo ka lang talaga. Kaya ka nagkakaganyan. Kinuwelyuan ko si Goyo at tuluyan nang naubos ang aking pasyensya. Sinuntok ko siya sa muka at bumagsak siya sa lupa. Kaya naman, pinagsisisipa ko siya sa kanyang tagiliran. Pero biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril sa loob ng sabungan. Nagkagulo ang mga tao at kanya-kanya na silang takbo para makaalis sa lugar na yon. Nakita ko naman si Mang Anton. May hawak siyang baril at nakatutok sa akin. Anong kaguluhan ito? Boss Anton, ito si Enteng eh. Pinaratakan akong gumagamit ng lason sa tari ng manok natin. Hindi ba't ipinasuri muna natin ang mga tari bago gamitin? Mukha yatang hindi pa rin alam ni Enteng ang patakaran sa sabungan ko. Huwag na kayo magkunwari. Hindi niyo ako maluloko. Kaya tama na ang laban na to, tabla to. Iuuwi ko ang manok ko. Hindi pwede. Natalo ng manok ko ang manok mo. Kaya ako na ang may-ari sa manok mo. Hala, sige na. Kunin mo na ang talunan ng manok, Goyo. Agad na bumangon si Goyo at nilapitan niya ang nakahandusay kong manok. Pero agad akong humarang sa kanyang harapan. Dahil doon, mabilis na lumapit sa aking kinaroroonan si Marta. Enteng, halika na. Pabayaan mo na sila. Iwan na natin si Buknoy. Hindi pwede, Marta. Dinaya nila ako. Mabigat yata ang paratang na sinasabi mo, ha, Enteng Manok? Tanggapin mo na lang ang katotohanan na natalo ka namin. Hala, sige na. Kunin niyo na ang talunan. Napakuyom ang aking mga kamoo nang makita kong hahawakan ni Lito ang manok ko na si Buknoy. Maigpit din ang kapit ng kamay ni Marta sa aking braso para pigilan niya ako sa aking gagawin. Pero biglang dumating si Lolo Tasyo. Pinigilan niya si Lito na dalhin ang aking manok. May hawak siyang maliit na bote na may laman na kulay dilaw na likido. Sandali lang. Huwag niyong dalhin si Buknoy. Malinaw na pandaraya ang ginawa ng magtatari ninyo. Nilagyan niya ng kamandag ng kobra ang tari ni Talisayan. Bakit nakikialam ka rito, Hatagda? Talagang kinampihan mo pa si Enteng. Natural. Dahil hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo sa mga binabalak ninyo. Kapag hindi ko nakuha si Buknoy, malalaman ng mga taong pumusta kay Buknoy
ang ginawa niyong pandaraya kay Enteng? Biglang natigilan si Mang Anton. Ibinaba niya ang kanyang baril na nakatutok sa akin. Lumapit naman si Goyo sa lalaki. Boss Anton, tagilid tayo dito. Mukhang nakita na matanda ang ginawa ni Lito kanina. Anak naman ng mga kamote kayo, oo. Palpak na naman kayo. Kahit mahina ang kanilang boses, naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan. Sa pagkakataong yun, ngumisi ako sa kanila nang nakakaloko. Ha! Siguro naman, ibibigay niyo na sa akin ngayon si Buknoy. Napilitang iabot sa akin ni Lito si Buknoy. Agad kong niyakap ang manok ko na naghahabol ng sarili nitong hininga. Nang mapatingin ako sa muka ni Mang Anton, napansin ko ang pagbakas ng pagtataka sa kanyang muka dahil hindi namatay ang alaga kong si Buknoy. Ang hindi nila alam, malakas ang dugo ng aking manok laban sa kamandag ng kobra. Nang masiguro ko na hindi na kami pakikialaman pa ni Mang Anton, kasama ko na si Lolo Tasyo nang umuwi kami sa bahay. Pagpasok namin sa loob ng aming bahay, ay agad na kumilos ang matanda para kumuha ng gamot sa kanyang bulsa. Inilapag ko naman si Buknoy sa ibabaw ng lamesa, habang si Marta naman ay nag-aalala na napatabi sa akin ng upo. Ano na po mangyayari sa manok ko, Lolo Tasyo? Nanghihina lang ang manok mo dahil sa kamandag ng kobra na pumasok sa loob ng kanyang sugat. Pero mabilis naman na malalabanan ng kanyang dugo ang epekto ng kamandag sa kanyang katawan. Tsaka makatutulong sa kanya ang gamot na inilagay ko sa sugat niya. Mukhang nagiging agresibo na naman si Mang Anton at Goyo sa pagkuha nila sa manok ko. Di talaga sila titigil. Kaya nga diba, binalaan na kita. Hindi na kayo ligtas sa lugar na ito. Mabuti pa yata, sa bahay ko na muna kayo tumira. Lalong-lalo na si Marta. Dahil hindi nila titigilan ang asawa mo para meron silang magamit laban sa'yo. Ang ibig niyo po bang sabihin, gagamitin nila ako para makontrol nila ang asawa ko at makuha nila si Buknoy? Tama ka, Marta. Kaya sana naman, hindi na kayo tumanggi sa alok ko. Doon na muna kayo sa bahay. Kahit papano, ligtas kayo doon. Sige po, kung yan po ang nararapat para sa kaligtasan ng asawa ko. Ngunit, bakit niyo po ito ginagawa sa amin? Bakit po napakabuti niyo sa aming mag-asawa? Dahil iniligtas mo ang buhay ko, Enteng. Ikaw lang ang nag-iisang tumulong sa akin. Kaya naman, nasabi ko sa sarili ko, na gagawin ko ang lahat para makaganti ng utang na loob sa'yo. Ang pagtulong naman po ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Hindi niyo po kailangan gawin to, Lolo Tasyo. Baka madamay pa po kayo sa problema namin ni Marta eh. Hindi ako natatakot na madamay sa problema niyong mag-asawa. Matanda na ako, kaya wala nang dahilan para matakot ako, lalo na sa kamatayan. Wala na akong nasabi sa kabutihang ipinapakita sa akin ng matanda. Kaya hinayaan ko siyang gamutin si Buknoy. Nang umalis si Lolo Tasyo, ay kinausap naman ako ni Marta. Enteng, ano ba talaga nangyayari? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala naman akong nililihim sa'yo, mahal. Pakiramdam ko kasi meron ka pang hindi sinasabi sa akin. Na tanging kayong dalawa lamang ni Lolo Tasyo ang nakakaalam. Sus, na naman. Umiral na naman ang pag-iisip mo ng negatibo. Hala, sige na. Magpahinga na tayo. Dahil bukas na bukas din, ay pupunta na tayo sa bahay ni Lolo Tasyo. Doon muna tayo pansamantala, habang hindi tayo tinitigilan ni Mang Anton. Paano ang mga manok natin? Ang bahay natin? Tsaka yung mga taong palaging humihingi sa atin ng tulong. Paano na sila kapag umalis tayo rito? Hindi naman tayo magtatagal sa bahay ni Lolo Tasyo eh. Isa pa, bibisita pa rin ako dito sa bahay natin para mabigyan na rin ng tulong ang mga taong may kapansanan. Pagkatapos naming mag-usap ni Marta,
Pumasok kami sa loob ng aming silid. Nagpahinga kami. Pagsapit naman ng gabi, nagising ako sa malakas na tilaok ng mga manok sa labas ng aming bahay. Bumangon ako at sinilip ko na rin si Buknoy. Bagya pa akong nagulat nang makita kong malakas na ulit si Buknoy. Nilapitan ko ito at niyakap ng maigpit. Salamat! Salamat, ligtas ka na, Buknoy! Tinuka ako ni Buknoy sa aking braso. Indikasyon na gutom na ito. Kaya naman, pinatuka ko siya ng pagkain niya. Ngunit hindi ko siya pwedeng painumin ng tubig dahil sa tahi niya sa sugat. Pasensya ka na, Buknoy ha. Baka bukas ka na lang makakainom ng tubig ha. Tumingin sa akin si Buknoy at tumilaok siya ng paos. Napatingin ito sa nakabukas na bintana. Kasunod, nang narinig ko na pagkakagulo ng mga manok sa aking kulungan. Dali-dali akong kumuha ng tari na nakasabit sa aming dingding. Inilapag ko si Buknoy sa saig. Saka ako maingat na lumapit sa bintana. Hindi pa man ako nakakalapit sa bintana, ay bigla na akong nilundag ng isang nakakakilabot na nilalang. Ang itsura niya ay isang taong lobo. Umangil siya ng malakas at agad niya akong sinunggaban ng kagat. Nakaiwas ako at gumanti ako sa kanya ng saksak gamit ang aking napakatalas na tari. Tinamaan ko siya sa kanyang balikat. Tumagas ang kanyang dugo sa saig. Muling sumugod ang aswang sa aking kinaroroonan. Ngunit agad kong nahawakan ng kanyang leg. Dahil sa malakas na pagpupumiglas ng aswang, hindi sinasadyang nasira namin ang dingding at nagising ang aking asawa na si Marta. Enteng, Diyos ko! Ano ba nangyayari? Marta, bilisan mo! Dali mo si Buknoy sa kabilang silid! Dali! Nagtataka man, ay agad na sumunod sa akin si Marta. Habang nagpapambuno kami ng aswang na taong lobo, hindi pa rin ito iniinda ang sugat nito sa balikat. Maya-maya pa, ay gumanti siya sa akin ng kalmot. Tinamaan niya ako sa dibdib. Napangiwi ako dahil sa labis na sakit. At nang tangka na sana akong kakagatin ng aswang sa akin leeg, biglang lumipad si Buknoy mula sa pagkakahawak ni Marta. Bumagsak ang manok ko sakto sa kinaroroonan ng aswang at nagulat ako sa ginawa ng manok ko. Tinuka nito ang mga mata ng aswang. Umagos ang masaganang dugo mula sa mga mata nito. Dahil sa labis na sakit, tumayo ang aswang habang nagwawala at hawak ang nabutas niyang mga mata. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon para tuluyang laslasin ang leeg ng aswang. Masaganang pag-agos ng dugo ang nakita kong lumabas mula sa nakabuka niyang sugat. Saka siya bumagsak sa saig habang nagkikikisay ang katawan. Maya-maya pa ay biglang tumigil ang pagkakawag ng kanyang mga kamay at binti at bumalik siya sa dati niyang anyo bilang isang tao. Lumabas naman mula sa kabilang silid si Marta at gulat na gulat siya nang makilala ang lalaking tumambad sa aming paningin. Enteng? Hindi ako maari magkamali. Hindi ba't si Lito yan? Oo, Marta. Sinasabi ko na nga ba't aswang siya? Kung ganun, aswang din ang mga kasama niya. Lalo na si Goyo. Hindi pa natin sigurado kung aswang nga mga kasama niya. Isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Tama si Lolo Tasyo. Kailangan nating umalis dito sa bahay. Teka, si Buknoy nasan? Saka ko lamang naalala ang ginawa ni Buknoy para mailigtas niya ako. Nakita ko siyang nakadapo sa bintana. Dinampot ko siya at niyakap ko ng maigpit. Maraming salamat sa ginawa mo sa akin kanina. Ilang beses mo na akong inililigtas, Buknoy. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi na kami natulog na mag-asawa. Kinabukasan,
Kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Lito. Sinabi namin sa mga pulis na nag-iimbestiga na pinasok niya ang bahay namin at hindi sinasadya na inatake siya ni Buknoy na mayroong pang suot na tarik, kaya namatay ito. Naniwala naman ang mga pulis, ngunit hindi sina Mang Anton at Goyo. Kung napaikot mo mga pulis, ako hindi. Hindi ako naniniwalang ang manok mo ang pumatay sa tauhan ko na si Lito. Isipin mo na ang gusto mong isipin, Mang Anton. Pero dapat kabahan ka na. Dahil pumasok si Lito sa bahay ko na hindi tao ang kanyang itsura. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Tama na yung pagpapanggap mo. Hindi bagay sa'yo, ungas. Boss Anton, anong sinasabi sa'yo ng maangas na to? Isa ka pa, Goyo. Alam ko na kung anong inililihim nyo. Kaya kabahan na kayong dalawa ng amo mo. Dahil hindi magtatagal, malalaman na ng mga tao rito na isa kayong... Enteng, tara na. Tama na yan. Huwag mo na silang patulan. Kung hindi ako hinila ni Marta, baka nasabi ko na sa kanila na alam kong aswang silang dalawa. Mabuti na lang at nakapagtimpi pa ako ng oras na yon. Nang makaalis ang mga pulis, ay umalis na rin kami sa bahay. Tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Lolo Tasyo. Enteng, alam mo, nagtataka talaga ako sa manok mong si Buknoy. Para bang kakaiba siya sa lahat. Anong ibig mo sabihin? Kagabi nagulat ako sa ginawa niya. Para bang meron siyang isip na kagaya natin. Matagal ko nang alam na kakaiba ang manok natin, Marta. At alam ko na napapansin mo rin yun kapag pinapakain mo siya. Kaya ba tayo aalis ng bahay? Dahil gusto mong protektahan si Buknoy laban kina Goyo at Mang Anton? Tama ka, Marta. Dahil maaari nilang gamitin si Buknoy sa paggawa nila ng kasamaan. Bigla kaming natigilan sa paglalakad nang tumilaok ng 2 beses ang manok ko na si Buknoy. Bakit yung Buknoy? May nararamdaman ka ba sa paligid, ha? Bumilis ang paglinga ni Buknoy sa paligid. Palatandaan na merong nakasunod sa amin na kakaibang nilalang. Enteng, bakit? Sa tingin ko, mahal ko, may nilalang na nakasunod sa atin. Nilalang? Nakagaya ba ng aswang kagabi? Hindi. Kakaiba siyang nilalang na kayang tumagal sa presensya ng araw. Hala, sige na. Bilisan na lamang natin ang paglalakad at maging alerto tayo sa paligid. Halos hindi lumapat ang aming mga paa sa lupa para lamang makaalis kagad sa lugar na yon. Ngunit bigla kaming natigilan nang merong nilalang na bigla na lamang humarang sa aming dinaraanan. Isang halimaw na una ko nang nakita na kumain sa 2 bangkay na nakabaon sa lupa. Napaatras kami ng hakbang habang hindi namin inaalis ang paningin sa nilalang. Masama ang kanyang tingin sa dala kong manok. Humalinghing siya ng malakas na parabang nagtatawag ng kasama. Bigla ang pagsalakay ng takot ko nang mula sa likod ng aswang na tikbalang ay lumitaw ang 2 pa niyang kasamahan. Enteng, anong klaseng mga nilalang sila? Sila ang mga aswang na tikbalang na merong lahi ng aswang na balbal. Kumapit ka lang sa kamay ko. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Sunod-sunod na pagtango ang ginawa ni Marta habang patuloy kami sa pag-atras ng hakbang. Nang biglang umakto, nasusugod ang mga nilalang. Malakas akong sumigaw. Takbo, Marta! Hindi na nga kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming tumakbo papalayo sa mga aswang na tikbalang. Halos hindi na naman sumayad sa lupa ang mga paa namin dahil sa labis na pagmamadali.
Si Buknoy naman ay mahigpit kong yakap sa kabila kong braso. Ngunit sadyang mabilis tumakbo ang mga aswang na tikbalang dahil nagawa nila kaming maharangan ng daan. Kaya naman, iniabot ko kay Marta si Buknoy. Hawakan mo mabuti si Buknoy. Ako nang bahalang humarap sa kanila. Kahit na anong mangyari, Marta, sikapin mong makahanap ng daan para tumakas. Pero Enteng, paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa ni Buknoy. Ako nang bahala sa kanila. Kapag umatake sila sa akin, tumakbo ka na mabilis at huwag kang lilingon. Hanapin mo ang bahay ni Lolo Tasyo. Basta, alam ni Buknoy yun kung nasan. Enteng, natatakot ako. Sige na, Marta. Magtiwala ka lang sa akin. Ikaw naman, Buknoy. Iligtas mo si Marta at dalhin mo siya sa bahay ni Lolo Tasyo. Isang malakas na pagtilaok ang ginawa ni Buknoy bago ko hinarap ang mga aswang na tikbalang at itinutok ko sa kanila ang aking tari. Kung talagang matatapang kayo, ako ang labanan nyo at bibigyan ko kayo ng magandang laban. Nagkatinginan ang mga aswang na tikbalang at humuni ng kakaibang tunog. Yun ang kanilang paraan para mag-usap. Maya-maya pa ay muli silang tumingin sa akin at ngumisi ng nakakakilabot. Bigla na lamang naunang sumugod sa akin ang isa sa mga tikbalang at sinalubong ko naman siya ng aking sandata na tari. Nilaslas ko ang kanyang tiyan, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng malakas kong sigaw. Marta! Takbo na! Kasabay ng pagtakbo ni Marta, ang pagsugod ko naman sa kinaroroonan ng 3 aswang na tikbalang. Mataas akong tumalon, papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Isinabay ko ang aking pagbagsak sa pag-atake ko ng saksak sa aswang. Tinamaan ko siya sa balikat. Ngunit nakaganti siya sa akin ng suntok na tumama naman ng direkta sa aking sikmura. Bumagsak ako sa lupa. Kasunod ng paglapit sa akin ng 2 aswang na tikbalang para durugin naman ako ng kanilang mga paa. Sinalag ko ang pagtama ng sipa nila sa aking katawan at binigyan ko sila ng tig-iisang saksak ng tari sa kanilang mga binti at paa. Natigilan ang mga ito nang makita ang umagos na dugo mula sa kanilang mga sugat. Masyado niyong minaliit ang kakayahan ko. Kahit mas malakas pa kayo at mas malaki kaysa sa akin, hindi ako natatakot sa inyo. Malakas na umangil ang aswang na tikbalang. Dala ng labis nitong galit, sinakal niya ako. Sinuntok niya ang mukha ko. Saka ako nawalan ng malay. Nagising akong nakasampay sa likod ng aswang na tikbalang. Para bang malayo na ang aming narating sa paglalakad. Dahil madilim na ang paligid. Nagkunwari akong tulog nang tumigil kami sa tapat ng isang ilog. Lumapit sa akin ang isa pang aswang na tikbalang at naramdaman ko ang kanyang mga kamay na humawak sa aking katawan. Inilapag nila ako sa lupa at bahagya kong iminulat ang aking mga mata. Nakita ko na nag-uusap sila habang itinuturo nila sa kanilang katawan ang mga sugat na ginawa ko sa kanila. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Para bang naiintindihan ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Diyos ko, Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako sa kamay ng mga halimaw na to. Nang mapansin ko, napalapit sa akin ang isa sa kanila. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata at pinakiramdaman kong mabuti ang galaw ng nilalang na nakatingin sa aking muka. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagguhit ng kanyang kuko sa aking noo. Sinugatan niya ako. Tiniis ko ang sakit hanggang sa naramdaman ko ang pagpatak ng kung anong likido sa sugat ko. Hindi na ako nakatiis. Mabilis akong tumayo at iniumang ko sa kanila ang aking mga kamao. Anong ginawa niyo sa noo ko? Anong inilagay niyo sa sugat ko? Nagkatinginan ang 3 aswang na tikbalang at lumikha sila ng kakaibang huni.
Kinapa ko ang aking noo, ngunit wala na akong nahawakan na sugat roon. Dala ng pagtataka sa ginawa ng mga aswang na tikbalang sa akin, inatake ko sila ng suntok, ngunit umatras lamang sila at hindi nila ako nilabanan. Sa huling pag-atake ko ng suntok sa mga ito, sinalag ng pinakapinuno nila ang kamay ko at magkakasunod na iling ang ginawa niya. Bitiwan mo ang kamay ko! Bitiwan mo ako! Dahan-dahang binitiwan ng aswang na tikbalang ang aking kamay. Saka iniabot niya sa akin ang tari ng manok. Bumakas ang pagtataka sa aking muka at napatingin ako sa kanilang tatlo. Sumenya sila sa akin. Hindi raw nila alam ang lengguwahe ko, ngunit alam nilang makipag-usap sa akin sa pamamagitan ng senyas. Kung ganun po, anong ibig sabihin ng ginawa niyo sa akin kanina? Maaari bang sabihin niyo? Itinaas ng aswang na tikbalang ang kanyang mga kamay at umikot sa ere. Para bang naiintindihan ko na ang kanyang ibig sabihin. Sinasabi niyo po ba na hindi kayo kalaban? Sa halip, kakampi ko kayo? Sunod-sunod ang pagtango ng pinuno ng mga aswang na tikbalang. At batay sa aming pag-uusap sa pamamagitan ng mga senyas, nalaman ko na naghahanap sila ng mandirigma na lalaban sa Supremo. Nag-aalala sila na kapag nagising ang Supremo ay mauubos na rin ang lahi nila. Pero, nakita ko kayo kumakain kayo ng tao. Ipinaintindi sa akin ng aswang na tikbalang na ang kinakain lamang daw nila ay ang mga patay na taong may masasamang budhi, dahil naniniwala sila na madaragdagan daw ang kanilang lakas sa pagkain ng mga masasamang tao, na siya naman daw nilang gagamitin sa pagbabalik ng Supremo ng mga aswang. Ang Supremo raw ang pinakamasamang aswang, dahil ang gusto raw nito ay ubusin ang lahat ng lahi ng mga aswang at limasin pati na ang mga tao. Sa pagkakataong yun ay bigla akong kinabahan, dahil hindi pala biro ang nilalang na bubuhayin ng ritual gamit ang dugo ng mga manok. Kung ganun po, ano pong ibig sabihin ng sugat na inilagay niyo po sa akin noo? Para saan po yun? Sinenyas ng aswang na nilagyan nila ako ng mutya sa noo. Magkakaroon daw ako ng kakayahang magpahilom ng sugat at magtataglay daw ako ng lakas na kagaya nila. Yun din daw ang dahilan kung bakit nauunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng mga senyas nila. Ano pong klase ng mutya ang tinutukoy niyo? Lumapit ang isa sa kanila mula sa likuran ng pinuno. Ibinigay niya sa akin ang isang tela na merong bilog na larawan sa gitna. Isang kakaibang mapa na merong sagisag ng araw at 2 tatsulok sa tagkabilaan nitong tabi. Ano pong bagay na to? Itinuro niya sa akin ang bilog na hugis, at nang matitigan ko yun, ay napatingin ako sa kanyang muka. Mutya ng araw? Sa pagitan ng 2 mundo? Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Tumango ang aswang na tikbalang sa tanong ko bilang tugon niya sa akin. Kinilabutan ako sa aking mga natuklasan. Tama nga ang hinala ko. Hindi nga kay taga rito. Siya nga po pala. Ano po ang lakas na taglay ng mutya ng araw sa pagitan ng 2 mundo? Magaganap lang daw ang pagkakaroon ng lakas ng aking mutya sa oras na maglaban na kami ng Supremo. Pero, bakit ako po ang napili nyo? Dahil daw sa nakita nilang kakayahan ko habang nakikipaglaban ako sa kanila. Napatunayan daw nila na ako na ang matagal na nilang hinahanap. Ang tao raw na may mabuting puso na tumulong sa ibang tao ay isa sa kanilang hinahanap na katangian sa mandirigmang napili nila.
Maya-maya pa ay nagpaalam sila sa akin para umalis. Nakahanda raw silang tumulong sa akin. Sa oras daw na kailanganin ko sila. Naiwan akong natitigilan. Pagkatapos, hinaplos ko ang aking noo. Saka ako napalinga sa paligid. Saka ko lamang naalala ang asawa kong si Marta. Kailangan ko na makarating sa bahay ni Lolo Tasyo. Teka, ipapaalam ko ba sa matanda ang nangyari sa akin ngayon? Saglit ako nag-isip. Maya-maya pa, ay naisip ko na mas makakabuting wag ko na munang ipaalam sa matanda ang tungkol sa mga aswang na tikbalang upang hindi na madamay ang matanda sa problema ko. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating na ako sa bahay ni Lolo Tasyo. Bukas ang gasera at napansin ko kagad si Buknoy na nakadapo sa bintana. Nang makita niya ako, agad siyang lumipad papunta sa akin. Humapon siya sa aking braso at nagpakawala ng 2 beses na pagtilaok bilang pagpapakita niya sa akin ng tuwa dahil sa wakas nakabalik ako ng ligtas. Pero nang matitigan ko ang kanyang mga mata, tila ba nakaramdam ako ng kakaibang sakit mula sa aking noo. Aray! Aray ko! Anong nangyayari sa akin? Saglit akong natigilan. Nagtataka ko sa kakaiba kong pakiramdam. Ngunit nang maisip ko na baka dahil yon sa mutya na nakabaon sa aking noo, ay nawala ang pag-aalala ko. Maya-maya pa, ay nakita ko na si Marta na sumilip sa bintana. Enteng! Enteng! Diyos ko, salamat! At ligtas ka! Agad akong pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Tasyo. Mabilis naman akong nilapitan ni Marta at mahigpit niya akong niyakap habang umiiyak. Mahal ko! Akala ko napahama ka na. Bakit ngayon ka lang bumalik? Pasensya ka na kung pinag-alala kita, Marta. Kailangan ko munang iligaw ang mga aswang na tikbalang. Pero mabuti na lang, nakatakas ako sa kanila. Teka, ano ba nangyari? At bigla ninyong natsyempuan ang mga halimaw na yon? Hinarangan po nila kami, Lolo Tasyo. Hindi naman po sana mangyayari yun eh, kung hindi kami pinasok ng aswang na taong lobo na si Lito. Kung ganon, tama lang ang desisyon nyo na dumito muna kayo sa bahay ko. Dahil balot ito ng proteksyon, hindi nila kayo masusundan dito. Lolo Tasyo, sa palagay ko po, si Mang Anton ay isa ring aswang na taong lobo. Hindi po ba tauhan niya si Lito? Baka ganun din ang ibang mga tauhan niya. Kanina ko pa nga yung pinag-iisipan. Kaya siguro, balak nilang kunin ang manok mo dahil sa kanilang masamang layunin. Kaya gawin mo ang lahat, Enteng Manok. Wag na wag mong hahayaan na makuha nila si Buknoy, lalong-lalo na sa paglitaw ng kulay pulang buwan. Yung po ba ang oras ng pagsasagawa ng ritual? Tama ka, Enteng. Hala, sige na. Magpahinga na muna kayo mag-asawa. Si Buknoy naman, ilapag mo muna siya sa lamesa at isasara ko muna mga bintana at pintuan. Sinamahan ako ni Marta sa magiging silid namin. Nilinisan muna ng aking asawa ang aking galos sa katawan. Saka kami nagpahinga sa katre na gawa sa kawayan. Agad akong nakatulog at tanghali na nang ako ay magising. Pagbangon ko, napansin ko si Buknoy na nakatayo sa aking paanan. Tinutuka niya ang suot kong pantalon. Bakit, Buknoy? Ano bang problema? Gutom ka na ba? Saka lamang tumigil sa pagtuka ang manok nang marinig nito ang boses ko. Hindi ko siya tinitigan sa mga mata. Sa halip, hinaplos ko ang mga balahibo nito sa kanyang likod. Kahit na anong mangyari, Buknoy, hindi ko hahayaan na makuha ka ng mga masasamang aswang na yon. At kapag nakaharap mo na ang Supremo, isipin mo ang kabutihan imbis na kasamaan, ha? Kahit na anong hirap, labanan mo para manaig ang kabutihan. Tandaan mo yan, ha, Buknoy?
Habang kinakausap ko si Buknoy, ay pumasok sa silid namin si Lolo Tasyo. Enteng, halika. Kailangan natin mag-usap. Sinilyapan ko muna ang asawa ko na si Marta na natutulog pa rin sa tabi ko. Iniwan ko muna si Buknoy, saka ako lumabas ng silid. Sumunod ako sa matanda hanggang sa labas ng bahay. Ngunit nakita ko si Mario na nakatayo. Hindi ako nakapagpigil ng galit. Sinugod ko siya at sinuntok ko siya sa muka hanggang napabagsak siya sa lupa. Papatayin kitang hayop ka! Yan, Lolo Tasyo! Traidor yang hayop na yan! Bumili sa akin ng manok yan para gamitin niya laban kay Buknoy. Isa pa, tauhan din siya ni Mang Anton. Huminahon ka muna, Enteng. Naparito si Mario para tumulong. Tumulong? Hindi ako magtitiwala sa isang traidor na agaya niya, Lolo Tasyo. Habol ang hininga na bumangon si Mario. Sinabi nito na kailangan naming umalis sa bahay ni Lolo Tasyo dahil pinaghahanap na raw kami ni Mang Anton. Isa pa ay kumuha na rin daw si Goyo ng mababangis na hitman para ipapatay ako. Gagawin daw yun para makuha sa akin si Marta at ang manok ko na si Buknoy. Bakit kasama ang aking asawa sa gustong makuha ni Mang Anton? Ano ba nangyayari, Lolo Tasyo? Ayon kay Mario, gusto talaga mapangasawa ni Anton si Marta at gagawin daw yon sa harap mismo ng kanilang supremo. Hindi ako makakapayag na kunin nila sa akin ang asawa ko. Lalong-lalo na ang manok ko. Hindi sila magtatagumpay. Paglingon ko sa bintana ng aming silid, nakita kong nakasilip si Marta kasama si Buknoy. Narinig niya ang mga pinag-uusapan namin. Kaya naman, nag-aalangang lumabas ng bahay si Marta at lumapit siya sa akin. Enteng, umalis na tayo rito. Natatakot ako. Huwag kang matakot, mahal ko. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Dito lang tayo sa bahay ni Lolo Tasyo. Hindi natin kailangang umalis. Enteng, sa palagay ko, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Meron akong alam na maaari nating pagtaguan. Teka, sandali lang ho, Lolo Tasyo. Akala ko po ba balot ng proteksyon ng bahay nyo? Ang meron lang tayo ay proteksyon laban sa mga aswang. Hindi proteksyon laban sa mga baril na dala ng bagong mga tauhan ni Goyo. Hindi tayo sasantuin ng kanilang mga bala. Isa pa, mamayang gabi na ang paglitaw ng kulay pulang buwan. Kailangan na natin maghanap ng lugar na mapagtataguan. Saan naman po tayo magtatago, Lolo Tasyo? Sa kuweba, malapit sa pusod ng kagubatan. Kahit papano, ligtas tayo sa bala ng mga kalaban. Saka na lamang tayo maglalagay ng proteksyon sa paligid. Kaya tara na, sumama na kayo sa amin ni Mario. Agad kaming naganda papunta sa kinaroroonan ng kuweba. Kasama namin si Mario na tumulong sa paglalagay ng mga proteksyon laban sa mga aswang na taong lobo. Maya-maya pa ay kinausap ko na rin si Marta upang ibigay sa kanya ang isa ko pantari ng manok bilang proteksyon niya laban kay Mang Anton. Talaga bang lalabanan natin ang mga aswang na taong lobo, Enteng? Kung yun ang nararapat nating gawin upang matapos na ang pag-aalala natin, ay gagawin ko. Ngunit hindi ikaw ang haharap sa kanila, kundi ako lang. Napakapit ng maigpit sa aking braso si Marta at tumingin siya sa kinaroroonan ni Mario na abala sa paglalagay ng mga asin sa paligid ng kuweba. Magtitiwala ka ba talaga kay Mario, Enteng? Paano kung aswang din siya at kalaban din natin? Hindi siya aswang, Marta. Nararamdaman ko yun. Humingi rin siya sa akin ng pasensya. Isa pa, nalaman ko na siya pala ang tumulong kay Lolo Tasyo para mailigtas si Buknoy laban sa tari na may lason. Ewan ko ba? Pero talagang kinakabahan ako sa kanya.
Para bang may binabalak siyang masama. Nawala lang ang tiwala mo sa kanya, kaya ka nagkakaganyan. Hala, sige na. Pumasok ka na sa loob ng kuweba. Magluto ka na ng pagkain nating 4. Dalhin mo na rin si Buknoy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marta bago siya pumasok sa loob ng kuweba. Buong maghapon kaming naghanda ng paglalagay ng proteksyon sa paligid ng kuweba. Pagkatapos naming gawin yon, ay nagpahinga na kami. Palihim ko naman na dinukot mula sa aking bulsa ang tela na ibinigay sa akin ng mga aswang na tikbalang. Saka pinagmasdan ko yon. Batay sa pagkakaintindi ko sa mga nakaguwit na hugis sa telang to, isa tong susi sa lagusan ng mga aswang na tikbalang papunta sa kanilang mundo. Kung nasa akin pa rin to, nangangahulugan na nasa mundo pa rin ng mga tao ang mga tikbalang. Bumakas ang pag-aalala sa aking muka. Saka ako napatingin sa paligid. Bigla akong nakaramdam ng malakas na enerhiyang nanggagaling sa aking noo. Kasunod ng paglitaw ng kulay berdeng liwanag mula roon. Napatayo ako at naisilid ko sa aking bulsa ang tela. Ano nangyayari sa akin? Bakit biglang may liwanag akong nakikita? Napansin ko na nakatingin sa akin si Lolo Tasio. Kaya naman, lumapit siya. Dahil doon, naging malikot ang aking mga mata. Nag-alala ako na baka nakikita rin ni Lolo Tasio ang liwanag na lumitaw sa aking noo. Anong nangyayari sa'yo, Enteng? Bakit namumutla ang labi mo? Pumasok sa isip ko na ako lamang pala ang nakakakita sa liwanag na biglang lumitaw sa aking noo. Meron lamang po akong biglang naalala, Lolo Tasio, tungkol po sa mga aswang na tikbalang. Ano ang tungkol sa mga aswang na tikbalang? Nag-aalala lamang po ako na baka bigla po silang umatake dito. Hindi sila kagad makakalapit sa kuweba. Ang dapat mong alalahanin ay kapag natuntun tayo ni na Anton at Goyo. Sinadya ko na wag nang ipaalam sa matanda ang tungkol sa napagkasunduan namin ng mga aswang na tikbalang para na rin sa kaligtasan ng aking sekreto. Alam mo ba, Enteng, magmula nang bumalik ang ligtas, para bang merong nagbago sa'yo? Po, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi pa naman ako sigurado kung ano ang nararamdaman kong mabigat na presensya mula sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro masama ang nangyari sa'yo habang hinahabol ka ng mga aswang na tikbalang. Ano naman po ang gusto niyong sabihin? Ang mga aswang na tikbalang ay mahusay magmanipula ng tao para mahulog sa kanilang bitag. Kaya sa sandaling makaharap mo sila, hindi sila papayag na hindi ka mamatay. Dahil sa kadahilanang pinangangalagaan nila ng gusto ang kanilang lahi, hindi nila hahayaan na merong makakita sa kanilang anyo at may makapagsabi sa mga tao na totoo ang mga tikbalang. Pero hindi po nila ako napatay. Nabigo po sila. Nakaligtas ako. Kaya ano pong inaalala nyo? Wala naman akong inaalala. Sana lang, wala kang itinatagong lihim sa akin. Biglang nanlamig ang aking buong katawan at bumundol ang kaba sa aking dibdib. Para bang alam na ni Lolo Tasio ang lihim ko. Kaya naman, napatayo ako at sinadya kong umiwas sa matanda. Lolo Tasio, maglilibot na po muna ako sa paligid ng kuweba. Magbabantay po ako. Sige, ikaw ang bahala. O, paano? Kailangan ko na munang pumasok sa loob ng kuweba. Magpapahinga muna ako. Siya nga pala, mag-iingat ka. Baka mamaya niyan makaharap mo ang mga aswang na taong lobo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Isang tapik sa balikat ang itinugon sa akin ni Lolo Tasio. Maya-maya pa ay naglakad na ako sa paligid ng kuweba hanggang sa makarating ako
Sa gitna ng kakawyan, bigla ako natigilan nang marinig ko ang boses ng mga kalalakihan na nag-uusap. Natanaw ko ang malakas na liwanag mula sa kanilang mga sulo. Nagtago ako sa likod ng puno at sinilip ko sila. Totoo nga, mga armado nga sila. Akma na sana akong aalis sa lugar na yon nang bigla namang magsalita si Goyo. Napatingin ako sa lalaking kausap niya. Ano ka mo? Wala na sila sa kubo ng matandang yon? Ha! Kung ganon, magsipagkalat kayo. Hanapin nyo si Enteng Manok. Agad na nagsipulasan ang mga tao para hanapin ang aming kinaroroonan. Sinundan ko naman ang isa sa mga tauhan ni Goyo at hinarangan ko siya sa daan. Hoy, kumag! Ako ba hinahanap mo? Nandito na ako. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Agad na itinaas ng lalaki ang kanyang hawak na baril para sana paputukan ako. Ngunit naging maagap ako. Nilapitan ko kagad siya at nilaslas ko ang kanyang braso. Nabitiwan niya ang kanyang hawak na baril, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para laslasin ang kanyang leeg. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at hinintay ko kung magpapalit siya ng anyo. Pero nagulat ako. Hindi ka aswang? Akala ko aswang ang mga armadong kinuha ni Goyo. Saglit akong nag-isip at inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Nang mapansin ko ang maliwanag na sulo na dala ng pangkat ni Goyo, mabilis ko silang nilapitan at si Goyo na mismo ang hinarap ko. Saan kayo pupunta, ha? Hindi ba't ako ang hinahanap nyo? Paputukan nyo! Patayin nyo, dali! Agad na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, habang ang mga bala naman ay tumama sa katawan ng mga puno at lupa. Naiwasan ko ang kanilang pag-atake at tumakbo ako ng mabilis paikot sa kanila. Kailangan ko silang mailigaw para hindi nila matuntun ang kinaroroonan ng aking asawa at ng aking manok na si Buknoy. Ngunit nagulat ako nang marinig ko ang pagtilaok ni Buknoy mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. Hindi maaari. Bakit tamaan siya ng bala? Bakit pa kaya siya sumunod dito? Tinako ang daan para lapitan ang pinagmumulan ng tilaok ni Buknoy at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong pinagtututukan niya ang mga mata ng mga taong may hawak na mga baril. Agad ko naman silang nilapitan at tumulong ako kay Buknoy. Nilaslas ko ang leeg ng mga tauhan ni Goyo. Pagkatapos, dinampot ko si Buknoy para magtago sa likod ng puno. Maya-maya pa, dumating na si Goyo. Dinatnan niya ang kanyang mga tauhan na naliligo sa sarili nilang dugo at butas na ang kanilang mga mata. Dala ng labis na galit, nagpaputok ng baril si Goyo. Enteng! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga tauhan ko! Sige! Hanapin niyo siya! Kailangan niyong patayin si Enteng Manok dahil banta siya sa ating mga binabalak. At kapag napatay na natin si Enteng Manok, isunod niyo naman si Boss Anton! Bigla akong natigilan sa aking mga narinig. Napatingin ako kay Buknoy. Bakit pati si Mang Anton balak patayin ni Goyo? Ano kaya ang binabalak niya? Sige na, magsikalat kayo. Magkita na lamang tayo sa tagpuan. Kailangan mawala ang mga hadlang bago pa lumitaw ang kulay pulang buwan. Sabay-sabay na umalis ang mga kalaban. Ako naman ay nagtataka sa aking mga narinig. Agad akong bumalik sa kinaroroonan ng kuweba. Mabilis akong pumasok sa loob ng yungib. Ngunit nagulat ako sa aking nadatnan. Tumambad sa aking paningin ang wala ng buhay na katawan ni Mario. Nag-alala ako. Hinanap ko kagad sina Marta at Lolo Tasio. Ngunit wala na ang mga ito. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang mainit na dulo ng baril sa aking batok. Dahan-dahan akong tumayo
saka maingat na humarap sa taong may hawak ng baril. Napangisi ng nakakaloko si Goyo bago siya nagsalita. Sinasabi ko na nga ba't dito kita matatagpuan eh. Hala, sige. Lakad! Nagtataka ko kung paano nakapasok si Goyo sa loob ng kuweba. Gayong alam ko na mayroong proteksyon ang paligid ng yungib. Saan mo ko dadalin? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako mahihirapan kung saan kita dadalhin. Dahil narito ka na mismo sa kuta namin. Anong ibig mo sabihin, ha? Maglakad ka papasok sa loob ng kuweba at malalaman mo kung anong klaseng lugar to. Hala, sige. Lakad! Itinulak ako ni Goyo gamit ang hawak niyang baril. Kasunod ko sa paglalakad ay ang kanyang 6 na mga tauhan. Kinuha muna ni Goyo ang manok ko na si Buknoy bago nila iginapos ang aking mga kamay. At habang tinatahak namin ang daan papasok sa kuweba, ay napansin ko na maraming nakasulat na letra sa bawat pader na bato. Maya-maya pa ay nakarating kami sa pinakadulo ng kuweba. Bumungad sa aking paningin ang maliwanag na sikat ng buwan. Walang bubong na bato ang kuweba na pinagdalhan sa akin ni Goyo. Sa gitna ng maraming mga tauhan ni Goyo, nakahiga roon si Lolo Tasyo. Walang malay, katabi niya ang asawa kong si Marta. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Pati kay Lolo Tasyo! Ang hina pala ng isip mo eh. Ano ka ba? Utak manok ka na rin? Hindi pa rin ba manilaw sa'yo? Bahagi ito ng pagsisimula ng aming pagpapalakas ng kapangyarihan. Pakawalan mo sila! Hindi kayo magtatagumpay sa pagiging supremo ninyo! Nakakatawa ka. Hala, sige. Igapos nyo na ang hayop na ito dun sa poste, malapit sa higaan ng kanyang asawa. Para naman makita niyang mabuti ang pagsasagawa natin ng ritual. Patulak nila akong pinalapit sa kinaroroonan ng aking asawa na si Marta. Hinawakan nila ako sa kamay at isinabit nila ako sa poste. Maya-maya pa, lumapit si Goyo sa tabi ni Lolo Tasyo habang hawak nito ang manok na si Buknoy. Mahal naming Supremo, maghintay labang kayo dahil nalalapit na ang muli ninyong paggising. Itinaas ni Goyo ang manok sa ere. Pagkatapos ay iginapos katabi ni Lolo Tasyo. Huwag mong idamay ang matanda sa kalokohan mo, Goyo! Pakawalan mo na rin ang asawa ko! Hindi ikaw ang masusunod dito, Gonggong. Pagmasdan mo na lang ang gagawin ko kay Marta. Bilang alay ko sa mahal na Supremo. Itinaas ni Goyo ang kanyang palad at naghiwa siya sa kanyang kamay. Tumulo ang dugo at ipinatak niya yon sa bibig ni na Marta at Lolo Tasyo. Nagpumiglas ako, ngunit wala akong magawa. Litong-lito na ako sa mga nangyayari. Maya-maya pa ay dumating ang maraming mga alagad ni Goyo. May mga dala silang manok na galing sa nakaw at ang punyal na hawak nito ang ginamit na panggilit sa leeg ng mga manok. Ipinaligo niya ang dugo ng mga manok sa katawan ni Lolo Tasyo at Marta. Pagkatapos, sinugatan nila si Buknoy at ang dugo nito ang ipinainom sa matanda. Abang nasa kalagitnaan ng pagsasagawa ng ritual si Goyo, dumating naman si Mang Anton kasama ang kanyang mga tauhan. Lahat sila ay nakatutok ang baril sa kinaroroonan ni Goyo. Bitiwan mo ang punyal, Goyo. Dahil kung hindi, pauulanan ko kayo ng bala. Ha! Hindi mo na ako tauhan ngayon, Boss Anton. Isa na akong disipulo ng aking mahal na Supremo. Kahit sino ka pang hinayupa ka, hindi ka sasantuin ng bala ko. May mga katas ng bawang ang bawat bala ng baril. At kapag hindi mo pinakawalan ang aking anak, papatayin kitang hayop ka. Teka, sandali.
Sinong anak ang tinutukoy mo, Mang Anton? Si Marta. Siya ang anak ko. Ha? Pero paano nangyari yun? Ipinaampun ko si Marta para hindi siya mahanap ng mga alagad ni Supremo. Ngunit nagkamali ako. Nalaman ko na matagal na pala akong nahulog sa bitag ng mga aswang na yan. Dahil espina Supremo ng mga aswang si Goyo. Kaya ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon, Goyo. Pakawalan mo ang anak ko. Kayo ang magbaba ng baril. Dahil kung hindi, papatayin ko kaagad to si Marta. Bumundol ang kaba sa akin dibdib nang itapat ni Goyo ang kanyang punyal sa tapat ng nakahigang si Marta, kasabay ng pagbabago ng kulay ng liwanag ng buwan. Nang kumalat ang pulang liwanag sa paligid, bumangon si Lolo Tasio, uminat-inat ang kanyang mga kamay at tumingin sa akin, kasabay ng pagbabagong anyo nito. Lolo Tasio, anong ibig sabihin nito? Kayo ang totoong Supremo? Enteng, hindi mo alam na si Tatang Tasio ang Supremo ng mga aswang? Binuhay ng dugo ng mga manok ang natutulog na diwa ng isang Supremo sa loob ng katawan ni Tatang Tasio. Kaya nga pilit kong kinukuha sa'yo si Buknoy para hindi siya magamit sa ritual. Akala ko tuloy, kakampi ka ni Tatang Tasio dahil pinoprotektahan mo si Buknoy. At yun din ang dahilan kung bakit inilalayo ko sa'yo si Marta. Pagkatapos kong marinig ang mga sinabi ni Mang Anton, bumakas ang galit sa aking muka. Hindi ako makapaniwalang niloko ako ni Lolo Tasio, at sa harapan ko mismo, nagbago ang anyo nito. Naging bato ang kanyang katawan, naging kulay pula ang kanyang mga mata. Kasabay niya ring nagpalit ng anyo si Goyo bilang isang aswang na taong lobo. Uminit naman ang aking pakiramdam at lumitaw ang malakas na liwanag mula sa aking noo. Natunaw ang lubid sa aking mga kamay. Bumagsak ako sa saig ng kuweba. Maya-maya pa, nakawala si Buknoy at siya agad ang umatake sa natitigilan na si Goyo. Kaya naman, agad kong nilapitan si Marta at tinanggal ang lubid na nakagapos sa kanya. Sakto, nang matanggal ko ang mga yon, inatake ako ng Supremo ng mga aswang ng suntok sa aking likod. Subalit hindi ako natinag. Gumanti ako sa kanya ng malakas na suntok. Tinamaan naman siya sa kanyang dibdib at bumalandra siya sa pader. Mang Anton, ilayo niyo po rito si Marta! Bilisan niyo! Agad na kumilos si Mang Anton para iligtas si Marta, kasabay ng paglabas nila ng kuweba. Umalingaw-ngaw ang pagpapalitan ng putok ng mga baril sa magkabila ang panig, habang ako naman ay hinarap ang Supremo ng mga aswang. Wala ka lang magagawa, kaya sumuko ka na! Hindi ako susuko. Ikaw ang dapat na sumuko. Dahil di ko ahayaan na magtagumpay ka sa masamang binabalak mo. Tama na, Satsat! Simulan na natin ang laban! Nag-alagagamba si Lolo Tasio nang gumapang siya sa pader ng kuweba papunta sa aking kinaroroonan. Dinampot ko naman ang baril mula sa namatay na tauhan ni Mang Anton at pinaulanan ko siya ng mga bala. Ganon din ang ibang mga tauhan ni Goyo na hindi makalabas sa pinagtataguan dahil sa pagpapaputok naman ng mga baril ng mga tauhan ni Mang Anton. Saktong pagtalon ni Lolo Tasio para atakihin ako ng suntok, lumiwanag ang aking kamao na ginamit kong pansalag sa kanyang pag-atake. Tumalsik ang isa niyang mata dahil sa malakas na pagtama ng aking kamao sa kanyang muka. Hindi! Ang mata ko! Nasaan ang mata ko? Nararapat lamang sa iyan, Diablong buwang ka! Masama ang isinukli mo sa kabutihang ginawa ko para sa'yo.
Kaya masamang ganti rin ang aanihin mo. Heto, tanggapin mo ang malakas kong kamao! Isang malakas na suntok ang tumama sa muka ni Lolo Tasyo, kasabay ng pagkalagas ng kanyang mga ngipin. At sa pagtingin ko sa gawin ni Goyo, nakita ko ang aking tarik sa kanyang bewang. Mabilis ko siyang nilapitan at inagaw sa kanya ang aking sandata. Dalawang malakas na suntok ang tumama sa pagmumuka ni Goyo. Dinurog ko ang kanyang bungo. Pagkatapos, nilaslas ko ang kanyang leg. Iniwan ko siyang nagkikikisay ang katawan habang bumubulwak ang kanyang dugo mula sa nakabukan niyang sugat sa leeg. Maya-maya pa, nilapitan ko si Buknoy. Mabilis ko siyang nilagyan ng tali sa paa. Saka ko siya pinalipad sa ere. Sa kanya, pinagpapapalo ang mga tauhan ni Goyo. Akala mo ba ay hahayaan ko na lang na mapatay mo ako? Nagkakamali ka! Heto ang nararapat sa'yo! Malakidlat na pag-atake ang ginawa nito sa akin at namalayan ko na lang na nakabaon na ang kanyang mga kuko sa aking dibdib. Napangiwi ako sa labis na sakit, ngunit gumanti ako sa kanya ng malakas na suntok na direktang tumama sa kanyang muka. Umangil ito ng malakas at humaba ang kanyang mga pangil. Sumigaw ako ng malakas at tinawag ko ang pangalan ng mga aswang na Tikbalang. Natigilan si Lolo Tasyo nang marinig niya ang malakas na halinghing ng mga aswang na Tikbalang. Kasunod ng pagkawasak ng pader ng kuweba, pumasok ang 3 aswang na Tikbalang at inatake nila si Lolo Tasyo. Nabitiwan niya ako at bumagsak akong paluhod sa sahig ng kuweba. Hinawakan ng mga aswang na Tikbalang si Lolo Tasyo at sumenyas ang isa sa kanila na gawin ko ng nararapat para patayin ang supremo ng mga aswang. Inipon ko ang lahat ng aking lakas hanggang sa lumitaw ang liwanag mula sa aking noo. Kumalat yun sa buong loob ng kuweba. Ngunit bigla kong naramdaman ang masakit na pagkahiwa ng tari sa aking noo. Nakita ko si Buknoy. Inuutusan siya ni Lolo Tasyo. Tuluyan mo na siya, Buknoy! Ako ang dati mong amo! Ako ang sundin mo! Nang mapatingin ako sa mga mata ni Buknoy, nasilaw ako at naramdaman ko ang panghihina sa aking katawan. Pumikit ako at muli kong pinalitaw ang malakas na liwanag mula sa aking noo, kasabay ng pakikipag-usap ko kay Buknoy. Buknoy, kung natatandaan mo mga sinabi ko sa'yo, labanan mo ang utos sa'yo ng amo mo, kahit gano'n pa kahirap. Huwag mong hayaan na matalo ka ng kasamaan. Lumaban ka sa kanyang kapangyarihan. Pagmulat ko ng aking mga mata, tumama ang malakas na liwanag sa katawan ng supremo ng mga aswang na si Lolo Tasyo. Kasabay ng paglipad ni Buknoy papunta sa kinaroroonan nito, kitang-kita ko ang pagtarak ng tari sa leeg ng supremo. Unti-unti siyang nalusaw hanggang sa tuluyan siyang maging abo at bumagsak yon sa lupa. Naglaho ang kulay pulang liwanag sa paligid. Ganon din ang liwanag mula sa aking noo. Nang maubos ang mga aswang, natira ang mga tauhan ni Mang Anton. Bigla ang tuwang naramdaman ko nang marinig ko ang boses ni Marta mula sa aking likuran. Enteng! Asawa ko! Sa paglingon ko sa gawin ni Marta, agad niya akong niyakap ng maigpit. Pagkatapos hinarap ko naman ang mga aswang na Tikbalang. Nagpasalamat ako sa kanila. Saka ko ibinalik ang tela sa mga ito. Maya-maya pa, nagpaalam na rin sila at tuluyang naglao sa aming paningin. Maya-maya pa, lumapit naman si Mang Anton. Maraming salamat, Enteng. Patawarin mo ko dahil hinusga kita. Akala ko kakampi ka talaga ni Supremo. Kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga, patay na ang Supremo. Hinusgahan ko rin naman po kayo. Akala ko
May gusto talaga kayo sa asawa ko eh. Akala kasi ni Marta, namamanhikan ako ng gabing yon. Palabas ko lang yun, para hindi isipin ng alagad ni Supremo na anak ko si Marta. Napaniwala niyo po ako, Tay. Ang galing niyo po kasing umarte eh. Pati nga ako eh, ang buong akala ko, si Mang Anton ang kalaban ko. Abay akalain mo, si Lolo Tasyo pala ang supremo ng mga aswang. Nagpanggap lang ako ng masamang tao para mahuli ko ang mga alagad ni Tatang Tasyo. Hindi ko naman nakalain na si Goyo pala yun. Nang tumilaok si Buknoy, saka ko lamang siya napansin. Dinampot ko siya at sobra akong nagpasalamat sa ginawa niya. Pagkatapos ng gabing yon, ay muli kaming bumalik sa bahay. Ginamot ko ang sugat ni Buknoy at kinalimutan namin ang mga nangyari sa loob ng kuweba, pati na ang tungkol sa mga aswang na tikbalang. Ipinagpatuloy ko ang pagtulong sa mga taong naghihirap. Kasama ko si Tatay Anton na siyang nanguna upang maglunsad ng libreng pabahay sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga anak. Ilang taon din akong naging manunugis ng mga aswang. Inubos ko ang natitirang mga alagad ni Lolo Tasyo at Goyo hanggang sa wala na ngang natira sa mga lahi ng mga aswang na taong lobo at bumalik na sa dating katahimikan ang aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.